Mistulang hari ng disyerto si Blue na nakahiga sa loob ng tent at napapaligiran ng nagagandahang concubines na walang nais kundi ibigay ang lahat ng hingin nito. Iyon ang naisaloob ni Duchess habang pinagmamasdan niya ito mula sa sulok ng mga mata niya. Nakatukod ang isang siko nito habang nakahiga sa ibabaw ng malalaking dahong ginawa nilang sapin sa loob ng kubo. Payapa ang anyo nito habang nakatingin sa baybayin. Ikatlong araw na iyon mula ng aksidenteng masaksak niya ng sibat ang hita nito. Hindi na ito nilalagnat ngayon. Nakakatayo na rin at nakakalakad ito ng hindi gaanong iniinda ang sakit ng sugat nito. Pero ayaw niyang mabinat ito kaya ginigiit niyang huwag muna itong masyadong magkikilos. Ngunit dahil wala sa bokabularyo nito ang maging masunurin o ang basta maupo lang sa isang tabi, habang siya ang punong abala sa paghahanap ng pagkain nila, kailangan muna niyang suhulan ito bago niya mapasunod ito sa utos niya. Isang malalim at matagal na halik para manatili itong nakaupo sa isang tabi, malapit sa pinaghahanapan niya ng pagkain o maiinom nila. Nais kasi nitong matiyak na isang sigaw lang niya ay makakasaklolo agad ito sa kanya kahit medyo mahina pa ito. Isang malalim at matagal na halik na may kasamang yakap naman ang suhol niya rito tuwing uutusan niya itong umidlip muna para makabawi ito ng lakas. At kapag niyayakap niya ito ay hindi siya pinapakawal nito hanggat hindi pa ito nakakaidlip. Pati siya ay nakakatulog din sa tabi nito. At tila iyon mismo ang gustong mangyari nito. Take a nap, Blue. Namumutla ka pa. Mas mapapabilis ang pagaling mo kung magpapahinga ka kaysa bumuntot ka lagi sa akin. Hindi nakakatulong sa sugat mo iyon. Aniya rito nang makita niyang humikab ito. Mapangakit ang ngiti nito nang lingunin siya. Itinaas nito ang isang kamay sa kanya nag-aanyaya. Will you tuck me in? Malambing na sabi nito. Kunwari ay nadidismayang bumuga siya ng hangin bago tumayo at lumapit dito. Pero ang totoo, abot na pagpipigil ang kinailangan niyang gawin upang huwag itong salakayin ng yakap at halik. He looked so darn sexy, especially now with those stubbles growing on his jaws. Nagmukha itong lalaking-lalaki. Oh, alright, aniya. Kung hindi ka lang may sugat, noon nasakyan ko pa ang pagpapababy mo. Tumawa ito ng malakas. Napapatigil siya tuwing naririnig niya ang halakhak nito. Noong una kasi niyang nakilala ito, parang hindi ito marunong tumawa. Subalit ngayon, malaya na nitong ipinapakita ang katuwaan tuwing may nakakaaliw na bagay siyang nagagawa para dito. Come here, anito na ibinuka ang mga bisig. Walang pagtutol na pumaloob siya sa matitipunong bisig nito. Daig pa ang electric heater ng init na nagmumula rito. Pinapalis ang lamig ng gabi sa isla. Blue? Ungol nito habang abala sa pagsamyo sa buhok at leeg niya. Nakikiliting bahagya niyang itinulak palayo ang ulo nito. Hilig nitong gawin iyon tuwing bago sila matulog ng magkayakap. Tell me more about Roy and Kenda and Rune and Hazel. Hiling niya rito. Gabi-gabi ay hinihiling niyang kwentuhan siya nito tungkol sa buhay ng kaibigan nito at sa pamilya niyon. Noong unang hilingin niya iyon dito, puno ng tensyong katahimikan ang naging sagot nito. Pero ngayon, kahit paunti-unti ay nagbabahagi na ito ng mga bagay tungkol sa sarili nito. Sa pagkukwento nito, halos parang nakilala na rin niya ang kababata nitong si Roy. Pati na ang asawa at 2 anak ni Roy, na bago raw mamatay ang lalaki halos 2 taon nang nakararaan ay inihabiling dito ng kaibigan nito. Nakikita mo pa ba sina Kenda at ang mga bata mula nang magpakasal uli siya? Tanong niya. No, she wouldn't let me near her kids. Siguro nag-aalala siyang sabihin ko sa kanila na ang stepdad nila ang mismong nasa likod ng pagkamatay ng tatay nila. She is truly a first-class bitch. Buhay pa noon si Roy ay niloloko na niya sa pakikipagrelasyon niya kay Monroe. At ngayon pinakasalan pa niya? Galit na sabi nito. Why didn't Monroe lose his badge? Bakit ikaw ang sinisisi nila sa nangyari kay Roy?
Matagal bago ito nakasagot. Dahil ako naman talaga ang may kasalanan. Bakit sa palagay mo kusa kong isinuko ang tsapa ko? Blue, hindi totoo yan. Ang sabi ni Boston, Monroe ang nakipag-deal sa mga miyembro ng Mexican Syndicate na iyon at siyang nagsabi sa mga iyon tungkol sa pinaplanong pagsalakay ng team ninyo sa kuta nila. Kaya nakapaghanda ang mga iyon at naitago ang mga ebidensyang pwede sana ninyong magamit para maaresto ang pinakapinuno nila. Pagak na tumawa ito. Maaaring siya nga ang nasa likod niyon. Pero kung hindi sa pagpupumilit kong salakayin na ang sindikato ng araw na iyon, kahit wala pa kaming go signal ni Roy mula sa hepe namin, hindi mababaril si Roy, sabi nito. Hindi sapat ang mga lumabas na ebidensya para maidiin na si Monroe ang nagmanipula sa lahat ng nangyari ng araw na iyon. Pero malinaw na kung hindi sa pagpupumilit ko, wala sanang nangyaring masama kay Roy. Hindi niya kailangang manghula para malaman na hanggang ngayon, isinisisi pa rin ito sa sarili ang nangyari sa matalik na kaibigan nito. Maaaring hindi ko nga natupad ang hiling ni Roy na alagaan ang pamilya niya dahil sa pagtatraidor sa kanya ni Kenda. Pero ang isa pang ipinangako ko kay Roy na hindi ko kailanman babaliin ay ang bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. I will take Monroe to hell before I'm through with him. Hindi mo naman siguro pinaplanong patayin siya. Mapapahama ka kapag ginawa mo yon. At alam kong iyon ang huling nanaisin ni Roy na mangyari sa'yo. Bulalas niya sa magkahalong panggigilalas at pangamba. If I can't bring him to justice the right way, I'll give him my own brand of justice. Walang masasaktan kung aalisin ko sa mundo ang isang tulad ni Monroe. Naturingan siyang pulis pero ginagamit niya ang tsapa at baril niya sa pagpoprotekta sa mga taong dapat ay hinuhuli niya. No, I won't allow it, Blue. Huwag mong isipin man lang yan. My father knows a lot of influential people. Sasabihin ko sa kanyang tulungan kang mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Roy. Mapait ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. Baby, Monroe's other bosses don't give a damn about anything people in authority tells them to do. Nang sabihin kong makapangyarihan ang mga taong nasa likod ni Monroe, hindi ko tinutukoy na kamag-anak niya ang mga nasa itaas. Ang tinutukoy kong nagpoprotekta sa kanya ay ang mga sindikato mismo na hindi mabilang ang mga bayarang tauhan sa loob mismo ng gobyerno. Mariing umiling ito. No, Duchess. Just leave it as is. But I don't think I can bear it if something happens to you. Protesta niya. Don't worry, Duchess. You'll forget me that time. I'm sure you'd rather not remember even my name once we're off this island, he murmured. Sa sobrang hina ng boses nito ay halos hindi niya naintindihan iyon. Ano? Sleep. Blue, anong sinabi mo? Ang sabi ko, matulog ka na. Nang masalubong nito ang iritadong tingin niya ay natatawang kinindatan nito nang halik ang mga mata niya upang sumara ang mga iyon. Pagmulat ni Blue ng mga mata, ang espasyo sa tabi niya ang agad na inapuhap niya. Nakahanda na ang malawak ng ngiti niya para sa dalagang alam niyang naroon. Subalit para siyang tinadyakan ng malakas na dibdib nang hindi niya ito makapa sa tabi niya. Nang subukan niyang tumayo, pakiramdam niya ay naging bakal ang buong katawan niya. Mabigat ang pakiramdam niya at hindi siya makakilos. Balisang iginala niya ang mga mata sa paligid. Nasaan si Duchess? At tila bilang sagot sa tanong sa isip niya, pumunit ang matinis na tili nito mula sa direksyon ng kakahuyan. Muli siyang sumubok tumayo pero hindi lang namimigat ang katawan niya ngayon. May mga lubid pang nakatali sa mga braso at paa niya. Duchess! Duchess! Where are you? Answer me, Duchess! Desperadong sigaw niya. Patuloy siya sa pagpumiglas mula sa pagkakagapos niya pero tila lalo lang humihigpit ang mga lubid na nakatali sa kanya sa bawat paggalaw niya. Napabalikwas ng bangon si Duchess nang marinig ang desperadong sigaw ni Blue mula sa tabi niya. Panay rin ang pagbiling-biling nito. Dali-daling sinalat niya ang noo at leeg nito.
Normal ang temperatura nito. Wala na itong lagnat. Blue! Blue! Gising! Aniya habang niyuyugyog ang balikat nito. Blue! Nandito ako, gumising ka! Binabangungot ka! Biglang dumilat ito. Mabilis na bumangon ito at tumitig sa kanya na tila hindi makapaniwalang kaharap niya ito. Bakas sa mga mata nito ang matinding takot. Duchess, ligtas ka! Sambit nito. Walang babalang niyakap siya nito ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng mga kalamnan nito nang yumakap din ito sa kanya. Siyempre, ligtas ako. Ano bang napanaginipan mo? Tanong niya. Hinaplos-haplos niya ang likod nito upang aluin ito. Sa halip na sumagot ay lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Ibinao nito ang mukha sa gilid ng leeg niya. Bahagya pa siyang nakiliti nang magsalita ito. Nanaginip akong may nangyayaring masama sa iyo at wala akong magawa para mailigtas ka. Oh Blue, nahangiting idinampi niya ang mga labi sa balikat nito. Sino ang mag-aakalang ang isang tulad nitong ni hindi man lang kumurap ng makikipampambuno sa isang makamandag na ahas ay mapupuno ng tensyon dahil napanaginipan nitong nanganganib siya. Ikiniling niya ang kanyang ulo upang dampian ng masuyong halik ang panga nito. Pero hindi ito nakontento doon. Dahil lang akmang lalayo na siya ay hinagip nito ang mga labi niya at isang mariing halik ang iginawa doon. Malalim, pangahas at marubdob na mga labi nito sa mga labi niya. Tinugon niya ito ng kaparehong init at alab. Mula sa mga labi niya ay bumaba sa leeg niya ang halik nito. Sumimsim noon na animo matamis na panghimagas ang balat niya na kailangan nitong namnamin ng maigi. Humahagod sa likod niya ang mga kamay nito. Unti-unting itinaas ang telang nagkukubli sa katawan niya. Hindi naman siya pumayag na siya lang ang malantad sa paningin nito. Nais din niyang makita ang kakisigang masuyong tinutuklas na mga kamay niya. Kaya ipinahubad niya rito ang suot nitong t-shirt. Dahan-dahan siyang inihigaan nito. Pinanatili nitong magkahinang ang kanilang mga mata habang hinuhubad nito ang ibabang saplot niya. Bumaba lang ang tingin nito nang sa wakas ay mahantad dito ang kahubdan niya. Isang singhap ang kumawala mula sa bibig nito. Nasa mga mata nito ang paghanga habang hinahagod ng tingin ang kabuuan niya. Masuyong dumama ang kamay nito sa dibdib niya. Muli siyang hinagka nito mariin, mainit, mapusok. Ang mga kamay naman niya ay hindi rin maawat sa pag-aaral sa bawat matitigas na muscles ng katawan nito. Wala siyang alam sa uri ng sayaw na itinuturo nito. Pero hindi naging mahirap para sa kanya ang matutuhan iyon. Lalo na nang sapuhin nito ang kanyang balakang at iarko sa katawan nito na parang nais nitong pag-isahin pati mga kaluluwa nila. Nagdueto pa ang mga sigaw nila nang matapos nila ang napakasarap na pag-indak na iyon. Masuyong hinagkan siya nito sa noo bago umalis sa ibabaw niya at hinapit siya palapit dito. We didn't use any protection. Maya-maya ay sabi nito. Oh, hindi ni iyon sumagi sa isip niya. You'll tell me if anything happens, won't you? We'll deal with it together. Dahil nalulunod pa siya sa kaligayahan na maangkin ng lalaking mahal niya, hindi gaanong tumago sa isip niya ang kawalan ng emosyon sa tono nito nang sabihin iyon. Ang nasa isip niya ay ang papakasalan siya rito at magkatuwang nilang palalakihin ang magiging anak nila sakaling magbunga ang naganap sa pagitan nila. Alam mo kung anong miss na miss ko? Ani ni Duchess habang nakatitig sa katiting na pagkain nila ni Blue para sa tanghalian. Isda, halaan at talangka. Mamayang hapunan malamang na ganoon pa rin ang kakainin nila. Iyon lang kasi ang kaya nilang hulihin, pero mabuti na iyon kaysa wala. Ano? A thick, juicy, medium rare steak, matamis na custard cake, lasagna na umaapaw sa cheese at isang large ice cold coke. Nangangarap at halos maglaway sa kasabikang aniya. Natawa ito, sabay subo sa kanya ng isda na inihaw nito kanina. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa pinakamalapit na restaurant na makikita natin pagbalik natin sa city. Sa ngayon pagtiyagaan mo muna itong gourmet meal na pinaghirapan ko.
Ninuya niya ang isda at agad na linunok iyon. Ikaw, anong pinakamimis mo? Bumuka ang bibig nito pero bago ito makasagot itinaas niya ang isang kamay niya upang awatin ito. Bukod sa sigarilyo at beer ha, dagdag niya na pinandilatan ito. Sa bawat araw na nagdaan mula nang mapapad sila sa isla, mahigit 10 beses sa isang araw yatang dumadaing ito na hindi man lang ito makapanigarilyo. Daig pa nito ang may withdrawal syndrome sa pagkabugnot nito. Mayat mayang kinakapa nito ang bulsa ng pantalon nito na parang biglang may lilitaw doon na pakete ng sigarilyo. Oh, then I guess there's nothing to miss. Nagkibit balikat na tugon nito. Sinimangutan niya ito. Suicidal ka talaga ano? Pinaiikli mo ang buhay mo sa pagsira mo dyan sa baga at atay mo. Lahat naman tayo mamamatay. Kung doon ako madadali, walang kaso sa akin. Right and blue look! Suminghap siya sabay turo sa hugis na nakita niya sa himpapawid. Tila papalapit iyon sa kinaroroonan nila. Gilalas na napatayo siya. Halos hindi siya makahinga sa bumangong pag-asa sa dibdib niya. Is that? It's a helicopter! Bulalas nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.